Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Isang mapagpalang pagbati po mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Malugod po namin kayong inaanyayahan para sa kauna-unahang episode ng Bridges on Air o Tulay sa Himpapawid. Ang pinagsanib na puwersa ng Commission on Filipinos Overseas at ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ang programang Bridges on Air ay naglalayong magsilbing tulay sa himpapawid kung saan ito magdudugtong o mag-uugnay sa Filipino diaspora mula sa iba't ibang bansa sa kanilang inang bayan, sa mga serbisyo at programa ng pamahalaan at mga pagbigay ng serbisyo publiko. Itatampok din natin sa ating programa ang kalagayan ng ating mga migranteng Pilipino at mga OFWs. Ang mga balita sa mga mahalagang kaganapan sa mga Filipino communities around the world. Gayon din sa programang ito, itatampok natin ang mga kababayan nating Pilipino na nagpamalas ng outstanding contribution sa ibang bansa na nagpaangat sa Pilipinas at lalo pang nagbigay ng karangalan at pagkilala sa mga bansang kanilang kinaroroonan. Ang programang Bridges on Air ay inyo pong masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 11 ng umaga, araw at oras sa Pilipinas, sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live at sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, gayon na rin sa ating Radyo Pilipinas World Service Live audio streaming. Papasalamat po tayo sa pamunuan ng Commission on Filipinos Overseas sa pangunguna ni CFO Secretary Dante Clink-Ang II at ni PBS-BBS Director General Dindo Amparo Sanga. And then kay CFO Head Executive Assistant Attorney John Carlo Magracia at sa lahat ng mga opisyal at staff ng CFO at PBS-BBS. Upang magkaroon ng katuparan ang programang ito at maisahing papawid ang Bridges on Air. Kaya po sa ating mga Filipino diaspora, sa ating Filipino community sa buong mundo, ito po ang programa para sa inyo, para marinig at makita kayo
at maiparating ninyo sa inyong inang bayan ang mahalagang impormasyon, kaganapan sa bansang inyong kinaroroonan. Sa punto pong ito ng ating programa, panoorin po muna natin ang naging panayam ng inyong lingkod kay CFO Secretary Dante Clink ang II hinggil sa kahalagahan ng programang Bridges on Air at paano ito magiging tulay sa ating Filipino diaspora. At kasama na po natin ngayon sa ating programa para sa ating first episode ng Bridges on Air, walang iba kundi ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas, si Secretary Dante Francis Ang II. Magandang araw po, Secretary Ang. Si Raisa Pang po ito para sa ating first episode ng Bridges on Air. Magandang umaga po, Sir Ray. At good to see you again. At para po sa una nating katanungan, Secretary Ang, ito po mahalaga siguro nating maitanong po ito sa inyo. Ano ba yung importansya at kahalagahan nitong collaboration between o sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at PBS Radio Pilipinas World Service para po mabuo natin itong programang Bridges on Air program? Well, una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Radyo Pilipinas para po sa partnership na ito. At nung nag-usap po tayo nung July at nagpapasalamat din ako na nagkaroon kami ng pagkakataon ni paliwanag kung ano po ba ang mandato ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, ngayon nabuo na po natin itong programang ito. We have also one set of goal in mind. Ano po ba para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, sa kaalaman ng ating mga Filipino communities, ng mga sumusubaybay sa atin, ng ating Filipino diaspora? Ano po ba ang main goal or objective ng programa at paano po natin makakamit ito through our collaborative effort? Well, tugma po ito sa mandato nga po namin na i-link ang mga overseas Filipinos po, mga permanent and long-term migrants sa Pilipinas. At alam niyo naman po, malaki po ang ambag ng ating mga kababayan sa pag-unlad po ng Pilipinas, hindi lang po sa remittance, kundi na rin po sa mga success po nila abroad at impluensya at mataas na siguro paningin po sa ating bayan dahil po sa mga gawain po nila sa kanilang mga host country. So, magandang paraan po to para ma-share po natin, malaman po natin na mga story po ng mga kababayan natin na siya pong tumutulong din po sa pagangat ng ekonomiya at imahe po ng ating bayan. Kakaroon po tayo ng platform. Ito po yung provide ng Radyo Pilipinas para po i-share po natin ang mga stories at makipag-link po tayo sa mga 10.7 million diaspora po all over the world. Kumbaga po ang Radyo Pilipinas na nagbibigay sa amin ng capacity or capability para po makausap ang mga kababayan po natin. Hindi lang po para marinig natin po ang mga concerns nila, views po nila, but para rin po ma-share natin yung mga magandang gawain po nila abroad. Nakaka-proud naman po talaga. Alright. And of course, malaking bilang pala, Secretary, 10.7 million? Did I hear you correctly? Tama po. Estimate lang po yan. Sa totoo po, medyo mahirap po kasi ang pagkuha po ng datos. Pero yan po ang official estimate po natin ayon po sa Department of Foreign Affairs. And this 10.7, more than 10 million are spread all over the world, yung mga Filipino communities natin. Wala na po yata tayo pupuntahang bayan o lugar na wala pong Pilipino. Kalat-kalat po talaga tayo sa buong mundo. Napakalaking bilang po pala, Secretary Ang, ng ating Filipino communities all over the world. We have roughly around more than 10 million Filipinos, Filipino diaspora living and working all over the world. Gaano po kahalaga ang involvement ng ating mga Filipino communities abroad dito o yung tinatawag nating Filipino diaspora upang makapaghatid ng impormasyon, balita, mga kaganapan sa kanilang mga host countries? Malaking bagay po yan. Kasi ang ambag po ng mga kababayan po natin, hindi lang po yung OFWs kasi ang nagpapadala sa atin ng remittance, at nagbibigay sa atin ng karangalan. Although mahalaga po yan. Pero sa
paningin po namin sa CFO, medyo hindi po natin na-acknowledge ng mabuti ang mga accomplishments po ng mga permanent and long-term migrants. Kasi po ang CFO, kami po yung tumitingin sa kanila, yung mga umaalis po sa Pilipinas with a residency permit. Yung DMW naman, minsan nagkakalituan po. Siya naman po yung isa pang ahensya na tumitingin sa mga temporary migrants or OFWs. At alam nyo naman po sa atin, napakahalaga na to be connected sa Pilipinas, hindi lang po sa buong bayan, but sa mga pamilya po ng mga kababayan po natin dito. Alam mo, lalong lumalapit na po ang Pasko. Iba na rin po yung marinig natin yung tinig at yung mga kwento po ng mga kababayan natin kung kamusta po sila at siguro i-celebrate din po natin yung mga success po nila. Magkakaroon po sila ng platform na sila po yung makakapagbibigay ng mga report mula kung saan man po sila sa buong mundo, ano po ang pinagkakabalahan nila at paano po ito makakabuti po sa ating bayan. So we can say na this is on a level of, lang yung sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na whole of government approach in reaching out to the Filipino diaspora. Tama po yan. Baka hindi lang po whole of government, but whole of society approach po. At karamihan naman po sa mga kababayan natin abroad, wala naman po sa public service, pero alam niyo naman po sila, sabik din po sila makapag-share ng storya nila. Sabik po silang marinig kung ano po nangyayari dito sa atin at talagang malaking bagay po itong platform na binigay po ng Radyo Pilipinas para po sa project po na ito. Alright. Pero siyempre, bukod sa Radyo Pilipinas, ano po, Secretary, ang ito pong programang itong Bridges on Air, is spearheaded by Commission on Filipinos Overseas, CFO, because kung wala po ang CFO, hindi po ito magmamaterialize. Talagang nagpapasalamat kami sa inyo, talagang idea niyo po at sinakyan lang po namin at nakita po talaga namin ng opportunity. Hindi na po namin pinakawalan. Napakagandang idea po talaga ng inyong pinapost po sa amin. Kasi po nga, bagamat gusto din po namin mag-reach out, wala po kaming capability at nagpapasalamat po talaga kami sa inyo at sa inyo pong network para magkaroon po ng ganitong oportunidad. At of course, Secretary Ang, ito napakahalagang katanungan na rin po ito. No? At ito yung ating huling katanungan for our interview with you, ating discussion, pagkikipag-usap sa inyo dito sa ating first episode ng Bridges on Air. Napakahalaga po kasi nito. Ang title title po kasi is Bridges on Air o Tulay sa Himpapawid sa Tagalog. May konsepto po ito ng public service. Okay? Kung meron po itong konsepto ng public service, sa paanong paraan po makakamit ng programang Bridges on Air ang public service goal nito? Yes, at saka sentro po yan talaga sa mandato po ng Commission on Filipinos Overseas. Kasi nga po ayon rin po sa batas at sa mission and vision statement po ng CFO, ang tungkulin po talaga ng ahensya namin ay i-link ang mga overseas Filipinos dito po sa atin politically, economically, at culturally. At yung partnership nga po namin sa inyo, sa Radyo Pilipinas, ay magiging kumbaga hakbang po para ma-realize po namin itong bridges po natin. Kasi nga po sa amin, dati, of course, nandiyan po yung social media at iba pa po mga channels, but iba na rin po talaga ang platform na binibigay ng Radyo Pilipinas. At maraming salamat, Sir Ray, at naisipan nyo to at kami naman po ay inyong talagang willing and true partner po para mo magawa po tong bridge na to sa ating mga 10.7 million Filipinos abroad. Ay, maraming salamat po, Secretary Dante Francis Ang II, sa inyo pong pagpapaunlak dito sa ating programang first episode ng ating programang Bridges on Air. Pero bago lahat, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa ating mga Filipinos living and working abroad sa ating diaspora all over the world. Go ahead po, Secretary Ang. Well, pasensya na po, Sir Ray, at hindi ako dyan nakasama sa inyo personal at medyo on-call po kami ngayon sa Kongreso para po sa aming budget. But nagpapasalamat po uli sa Radyo Pilipinas for providing this platform. At sana po at sa partnership na ito magkaroon po tayo ng mahabang samahan
para po maikwento po natin ang mga successes po ng ating mga kababayan abroad. Magkaroon po tayo ng paraan para marinig po kanilang mga concern at magkaroon po tayo ng collaboration para po umunlad ang ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Inyo pong napakinggan ang ating panayam kay Commission on Filipinos Overseas Secretary Dante Francis Clink Ang II. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan mo yung stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating first episode ng ating programang Bridges on Air. Hatid pa rin po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Of course, sa pakikipagtulungan ng ating Commission on Filipinos Overseas. At sa puntong ito, mga kababayan, dadako po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At para po sa ating first episode ng ating segmentong Pinoy Ako, tayo po'y mapalad. At napaunlakan po tayo ng isang presidential awardee for Filipino individuals and organizations overseas. Actually, alam niyo po, he came straight here sa ating station, sa ating studio, after being awarded by President, no less than President Ferdinand Marcos Jr. for this award, itong Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. And that's why we are very, very honored to have him here sa ating studio. Walang iba kundi si Ginoong Larry E. Carumba, 2024 PAFIO Pamana ng Filipino Awardee.
dito sa ating himpilan. So magandang araw po, Sir Larry E. Carumba, at welcome sa ating programang Bridges on Air. Magandang araw po sa mga nakikinig. Magandang araw din po sa iyo, sir. I'm Larry Carumba, recipient of the Presidential Award 2024 for Filipinos overseas and individual under the Pamana ng Pilipino in the visual arts category. Yan. And also recipient conferred by President Ferdinand E. Marcos last December 14, 2024. All right. And also some of my achievements such like Bagong Bayani, Bagong Bayani for Culture and the Arts, and just recently nag-confirm na naman si President Bongbong Marcos ngayon ng 2025 Bagong Bayani awardee sa Malacanang. So we were part of the program, and also other achievements such like the Pinnacle Awards, Asia's Pinnacle Awards, most outstanding Filipino in the Gulf countries, in the entire Gulf countries, exemplary Filipino, Philippines Elite, and so many more. Yes. Talagang ang haba ng listahan, ha? Ang mahaba, 32 plus na po yun, sir. Okay, pero sa haba ng listahan, gusto naming malaman, who is ba Mr. Larry Carumba? Okay, what drives you to do these things? Kasi itong mga achievements na ito, may basehan itong mga achievements na ito. So, pero bago tayo dumako sa mga achievements na yan, sino ba si Mr. Larry Carumba? Where do you hail from? And of course, tanong na, what drives you to do these things? Okay, sige po. Ako po ay isang OFW sa Saudi Arabia for 32 years. Sa 32 years ko na being an OFW, medyo determinado talaga ako na umangat yung buhay ng, siyempre, magsimula sa wala. So, kailangan magsakripisyo. So, for that 32 years, as secretary sa isang US armaments, then I ended up sa Marks and Spencer and ended up sa isang medical company. So, sa Saudi Arabia is very strict. So, after ng opisina, wala ka naman dapat gagawin pa to avoid any problem, especially Saudi Arabia is very strict when it comes to discipline sa mga residents, especially and the citizens. So, naisip ko, dahil wala naman akong pinag-aralan sa arts, wala lang, nag-drawing for 18 years. Pagkatapos ko na opisina, ano na lang yun, sa bahay na, sa apartment, sarado na. Pagsara ng pintuan ko, yun na yun. Sisimulan na ako mag-aral, pinta. Parang self-taught na lang, yeah, no? I'm a self-taught artist because I finished business management in LaSalle. Okay. And I might as well be productive while I am in Saudi Arabia and as an OFW. I never thought of the economic aspect actually in return later on. Okay. I just want to spend time being productive. Yes. Kasi sayang naman din pagkatapos ng opisina ng 5 o'clock, the rest is wala ka nang gagawin except manood ka na lang ng TV. Sayang panahon. Alright. Until such time, I was able to develop my own concept and style for 18 years. And that's the time I came out sa market because I was invited by the international Real Colors ng Saudi Arabia to participate. The first Filipino to participate in the international Real Colors art exhibit, which I eventually won the best painting among the 200 categories all over the world. Wow. That's a big achievement. Yes, that's a big achievement actually. And also the Emirates Airlines, they bought bumili sila ng painting sa akin para gawin sa membership
frequent flyer nila. Yes, just among of those I generated after my 18 years of self-study in painting. Naging advantage lang kasi na-develop ko yung style and concept which is unique and not very common among the artists, which the Westerns and the Saudis was amazed and was surprised to have those kind of works. Until such time I was able to connect with the royalties, with the government officials, and also with the Filipino community. Yan, okay. Then na-inspire din sila. I was able to inspire them and motivate them to participate on such activities. Well, okay, wow. Ang ano pala nung kwento, how were you able to reach that stage, Self-taught sa pagpipinta, ginamit mo yung oras, hindi mo sinayang yung oras mo after work sa Saudi. You immersed yourself in painting, not thinking about the economic advantage of it. Pero ngayon, mas malaki na ang balik sa'yo. Hindi lang economically ito. Hindi lang economically ito. For 18 years of my being self-taught, nung bumalik pala sa tinatawag na oras muna na sumikat or something, yes, na mag-succeed, doon napapasok yung sinatawag na bumawi ang pagkawala ng 18 years na pera sa akin. More than 3-4 times what I... Wow. Until now, it's non-stop. Wow. Pero, with all of this success, now you're reaping, were there times within that 18 years na sinabi nag-aaral ka ng painting, self-taught, were there challenges sa'yo? Were there challenges, hardships na minsan naisip mo, ayoko na, pagod na ako? Actually, the challenges sa family matters na yung challenges. Pero during my self-taught artist, wala except na nung baguhan pa ako, minatamata ako ng mga kaibigan ko. Kasi sabi ko, punta ako ng Philippine Embassy, join ako ng on-the-spot painting competition. And sasabihin nila sa akin, anong gagawin mo doon? Nakakahiya ka. Ganon? Yes. Family exactly, that's a fact family? of life. Yes. Family itong nagsabi sa'yo? Yan, sinabi sa akin diretsuhan. Dahil walang pa nga I was just nothing at all. Or kumbaga, siyempre, baguhan ka. Oh, yes, of course. Normal na yata, titingnan ka na as you're nothing yet. Yes. Until pag-uwi ko, napanalunan ko yung second prize ng on the spot. And doon the next year, napanalunan ko sa Philippine Embassy sa Riyadh was the championship. Ano ngayon na sinabi nila sa'yo ngayon? Yeah, na-challenge lang that every negative things na marinig mo sa ibang tao, make it as a challenge. Yun. That's a good point. That's a good lesson. Oo. That's a good lesson. Hindi ako nagpa-affect doon sa sinabi nila sa akin. Okay, fine. Sabihin nyo na sa akin yan. But I proved to you. Yan ang fighting spirit ng Pilipino at ang isang OFW. Yes, opo. Right? Di ba? Well, pero bukod dyan, now you have the accolade. Talagang nakatingin sa yung mga tinatawag natin mga royalties, And of course, siguro the financial freedom to do whatever you want to do. Pero ginagamit mo pala itong mga accolades na ito, itong achievements na ito, yung economic standing mo ngayon. Philanthropist ka pala. Nagbibigay ka, meron ka pala mga fundraising. Sir, kasi growing up sa pagtuturo sa what you call this, na-absorb ko sa Asbusconian and sa Lasal. Any blessing you have to you share as long as you can manage. So kumikita na ako sa painting, malaki. Talagang malaki. So naisip ko, i-share ko yung blessings. Yung blessings na yan. Kung minsan wala akong pera, may mga paintings ako. May estudyante na isang tao, Saudi yun may isang estudyante na hindi man nakapagbayad ng tuition. Pa-auction ako niyan. Talaga? Yes. And also cancer patients na mga Filipino, magdo-donate ako.
sa mga distress OFW. Just recently, last December, I think, nagpa-auction ako ng isang painting malaki para sa distress OFW natin sa Kubar. So, we generated 200 plus thousand. Dinonate ko yung diretso sa OFW na mga distress OFW. Ino-auction mo yung mga paintings mo just to give Yes, back to these people. Sa mga estudyanteng walang pang tuition Yes, at sa mga opo, distress opo. OFWs. Minsan, yung sa mga kababayan natin dito, mga katutubo, mga ganon. And also recently, I donated part of the proceeds, around 200 plus thousand, sa Home for the Elderly na naman sa Silay, sa Bacolod City, sa Negros. Because Home for the Elderly, they need shelter or something, or support. So, nag-create ako ng solo exhibit, and part of the proceeds or part of the percentage there was donated to the Home for the Elderly in Bagtik, Silay. Wow. And para sa mga hindi nakakaalam, you're from Negros Occidental. Yes, I'm from Negros Occidental, Bacolod City, but I'm originally from Victoria City. Victoria City. Yes. Okay, so you just came from this activity event in Malacanang. Yes. With the president. How was the president with you? Kamusta ang pagkikipag-ugnayan mo kay Presidente Marcos? He was with the First Lady, and he enjoyed meeting with the Bagong Bayani Awardees 2025. Yes. It's normal. It's just is the president of the Philippines, and recognizing the efforts of the OFW, and that what matters a lot to us. Whatever political matters or anything, we're out of it already. So we just enjoyed the moment with the president of the Philippines. It's very cordial, very casual in meeting us, and chika-chika, mga ganun. Okay. With the First Lady, she's beautiful, and she's game. Nagsi-selfie pa kami, nagsi-selfie pa siya, ganun. Yeah. Hindi siya aloof, hindi siya kumbaga close siya, maski sino pwede lumapit. Maski sino papalipat, magpapa-selfie, tutulong din yan para mag-selfie lang yung nagpapa-selfie sa kanya. Talagang they're very good couple actually in terms of pakisama talaga. Yes, lalo na sa aming mga OFW and the Filipinos who attended there, the government officials also were there. It was I enjoyed the same as the presidential award last December. So how will you what will you tell our OFWs who are listening right now and watching us right now, doon sa mga balitang narinig nila about the president, about the first lady, and about the political noise going around right now? What will you tell them? Okay. Sa mga kapwa ko OFW, kasi ang pinaka-purpose naman natin sa buhay natin is to alleviate the economic situation sa ating pamilya. Yun ang magiging focus natin, and whatever problem with the politics or whatever comes out sa mga politics na yan, okay, we are affected, but hindi tayo magpa-apekto eh. We have to focus. We have to focus how to alleviate the economic situation sa atin, ma-support natin ang family natin, and ma-provide natin yung mga pangangailangan natin, at saka yung sa atin na mga gusto sa buhay na pinapangarap. So kung ano man marinig natin, hindi tayo magpapa-apekto kasi ang atin namang adhikain ay para sa sarili natin at para sa pamilya, hindi para pasukin ng politika or magpapa-apekto sa mga nangyayari sa ngayong sitwasyon. Well said. Napakagandang pahayag at mensahe sa atin. At saka yung di ba, Mr. Karumba, yung discernment ng ating mga kababayan, na huwag masyadong naniniwala sa mga lumalabas sa mga social media without verification. Now, okay, siguro last question ko for this interview. Will you do it all over again? Itong ginagawa mo ngayon. Kasi, of course, mataas din naman ang educational attainment mo. Nag-OFW ka. Nagpunta ka ng kung saan bansa ka na nakarating. There were challenges.
no, sa buhay mo before you have reached that status ngayon. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ulit, Mr. Larry Carumba, given a better choice, let's say, sabihin natin, magiging OFW ka pa rin ba? And at the same time, ipupursu mo pa rin ba yung self-taught painting na naglagay sa'yo ngayon kung saan ka naroon? Actually, for 32 years sa Saudi, my heart is there but my mind is here. The problem is, na-establish ko na naman yung mga naipundar ko dito, mahirap iwanan na rin din. Kasi sayang babalik na naman ako doon na gusto ko rin din naman din. Ang hirap na kasi yung mga naipundar ko, iiwanan ko naman at mapapabayaan. So, I'm getting older. So, I was thinking, maybe somehow, kung hindi pa ako magiging OFW, I will get a local employment from the government agency or for the government para makapagserbisyo naman din ako. Dahil nakapagserbisyo na ako sa mga Filipino community natin sa Saudi, why not here naman din sa Pilipinas through sa isang government agency na related sa pagtulong sa mga kapwa nating Pilipino. And also, my advocacy still continues. Just recently finished the Citadines art exhibit for the children's cancer, with terminal cancer also. And proceeds goes to the, and part of the proceeds goes to charity for the cancers with leukemias or cancer patients, children. Curious lang kami, meron ka bang official Facebook page na pwedeng subaybayan ng ating mga kababayan? Yes, I have official page. I have official Facebook page, just Larry Carumba, Larry. Everybody knows, I suppose, already. And Instagram also, the same as Larry Carumba also. We'll get your permission na maging follower mo sa iyong Facebook page, ang ating himpilan, para ma-feature namin ang mga activities mo at ma-distribute din natin sa in the coming months and in the coming years, probably I still continue my advocacy, not only because I'm no longer an OFW. I will stop my advocacy. It's part of my life already to help, as long as I am capable to support and help whoever needs help. Okay. So, matanong ko lang, where does the Commission on Filipino Overseas, o CFO, enter into place diyan sa iyong career ngayon? How is your communication with the Commission on Filipinos Overseas? Sir Clink or Sir Dante ang the second is very good guy. I cannot say anything negative to him. He's very supportive. He has so many programs actually for the presidential, like me, example, for like me as a OFW and the presidential awardee, he have programs already. Since I am related to visual arts, he will be having projects like lectures and seminars of me sa mga universities sa Bacolod. And kung related naman sa medicine, meron na naman yung mga presidential awards related sa mga medicine. Yun yung kanyang ini-extend ng mga trainings and seminars through from us. Yung support namin kay Sir Clink is 100%, basta kung anong related sa field namin, kung sa pagtulong ng mga kung domestic helper ka, yung magko-contact siya sa mga programs or events na magbigay ng lectures or motivate and inspire OFW. And kung sa mga in the medical aspect na naman, so kukontakin niyo yung mga scientists, yung mga awardees, presidential recipients na mga ganyan, to help us. They just recently arrived from Germany with the team sa kanilang event doon or program para sa, I think, related sa health, sa medicine. Right. Okay. So, Mr. Larry, ganito. Napaka-busy mong tao. You have a lot on your plate. Marami kang ginagawa. Paano ka nagre-relax?
Ako, iniisip ko ngayon, napakadaming trabaho nitong taong ito, napakaraming advocacy dito, fundraising dito, kaliwat kanan, painting and everything. Pakikisalamuha sa mga tao, hindi lang sa mga ordinaryong mga tao, kundi sa mga nasa pwesto. But how do you relax? How can you find time to relax pa? At nakakapag-relax ka pa ba? At what do you do para ma-relax ka? Ayan. Actually, since April to, dumating na ako ng April for good, hindi na ako natigil, mas naging busy pa ako kumpara sa OFW ko na buhay. It's just a matter of time management. Okay. So, kung ang ginagawa ko doon sa Saudi is, pagkatapos ka ng opisina is magpinta, then pag may mga Filipino community events, attend ako, but that's not as occasional as well. Dito, bahay, pinta, alaga ng mga dapat ko alagaan sa bahay ng mga hayop, ganon. Okay. Pakikisalamuha para sa mga projects. Mm-hmm. It's just a matter of time frame. Wow. Hindi ko naman pwede isabay-sabay sila lahat. Yes, Ini-schedule ko lang. Pero I make sure that kung ano ang nakumit ko, on that day itself, I finish that one. I'll finish that one. I'll end it so that hindi na magpatong the next day na naman ang isang task. Doon ako na mas busy pa siya ngayon kaysa nasa abroad ka. Anong pagbalik mo dito sa Pilipinas? Hindi ko maintindihan. I never stop. Even if I want to take a rest, yes. I can take a rest because my mind is telling me you have to do this, you have to do this. The body is weak but the mind is strong, yes. Diba? Nagka-break lang ako ngayon dahil because of the invitation from Malacanang to attend the Bagong Bayani. So I had a break sa barko. Because 19 hours ang biyahe. So I had a good sleep. But since I arrived here in Manila, wala pang tulog. Tingnan mo yung mata ko. Sasabog na walang tulog ang ngayon. Well, hindi man ka kasi ngayon. Okay? Talagang hindi man ka. Hindi lang ngayon siguro sa mga darating pang marahaba pang panahon. Okay, it's been a fruitful discussion with you. Very important, very fruitful. Marami kaming natututunan sa iyo and you as a person, you as a professional, you as a presidential awardee. Maraming salamat. At higit sa lahat, you being a person of a good heart para sa ating mga distressed OFWs, sa mga nangangailangan. What advice can you give our Filipino diaspora, yung mga Filipinos natin nasa abroad, migrant workers natin nasa abroad, mga Filipinong naninirahan na sa ibang bansa, sa ating mga Filipino communities? What advice can you give them, especially those Filipinos who are looking for meaning sa kanilang pag-abroad, looking for something that would inspire them, that would give them purpose? No? Kasi marami tayong mga Pilipinong ganyan na nasa abroad ngayon, na nasa abroad nga sila, pero sometimes there come a point na, ano bang ginagawa ko dito? Diba? Mga ganon. Anong mensahe mo para sa kanila? Ang mensahe ko lang po sa kapwa OFW ko is, katulad ko, binigyan ako ni Lord ng isang talent sa visual art, sa pagpinta. Each of us by God's given talent. Nasa sa inyo yun, or make sure na mapangalagaan nyo yun, at saka ma-cultivate nyo yun, yung God's given talent nyo. Kasi kung ano ang God's given talent or natural talent na binigay ni Lord sa'yo, dyan ka aangat sa buhay mo, dyan ang bibigay sa'yo ng progress. Just take example of my life. Inalagaan ko, kinultivate ko yung being a visual artist. I suppose everybody knows very well who am I right now. And also, kung nakarating ka man sa tuktok ng tagumpay, dapat andyan pa rin yung paa mo sa lupa na hindi ka magkakaroon ng attitude. Kasi naka-observe ako sa ibang OFW na nag-succeed na lang pero nagkaroon sila ng mga attitude na para superiority complex. Nakita ko na hindi dapat tularan kasi nakikita ko na talagang mayroon sila na nagkaroon sila ng hangin. Yes. Lumaki ang ulo. Oo, lumaki ang ulo. So, sinasabi ko lang sa mga kapwa ko na OFW, basta
andyan yung hirap, andyan yung sakripisyo talaga. Pero kung anong binigay sa iyo ni Lord, ano mo yun, alagaan mo yun, i-cultivate mo yun, i-embrace mo yun. Yan ang i-develop mo kasi dyan ka aangat sa buhay mo. With that, Mr. Larry E. Carumba, 2024 PAFIO, Pamana ng Filipino Awardee. Ano pong ibig sabihin nito? Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming programa. You are a shining light, a beacon of light para sa ating mga Filipino migrants living and working abroad. Thank you very much. Maraming salamat din po sa inyo and good luck to my kapwa OFW. All the best. I'm praying for everyone's success and makauwi na rin finally sa Pilipinas and enjoy yung inyong pinaghirapan. Same what I do right now. Thank you very much. Thank you very much. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan po ng mga paalalang yan ng ating himpilan, tayo po ay unti-unti nang magpipilid ng ating first episode, kauna-unahang episode ng ating programang Bridges on Air. Dito po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Bridges on Air po ay mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, araw at oras dito po sa Pilipinas. And of course, yan po ay may mga re-airing o replay sa mga susunod na araw. Kaya antabayanan nyo po lagi ang ating programang Bridges on Air o Tulay sa Himpapawid. Ang programa na sa pinagsanib na puwersa ng Commission on Filipinos Overseas at ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas World Service. Sa panguna, of course, mula sa CFO ni Secretary Dante Clink Ang II, and of course sa ating pong PBS-BBS, walang iba kundi ang ating Director General Fernando Amparo Sanga. Yan. At sana po sa ating first episode ay nakapagdulot po kami ng mahalagang impormasyon sa inyo. Sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, sa ating mga Filipino community, sa ating mga Filipino migrants na naninirahan na sa ibang bansa. At sana po ay nagsilbi ring naging magandang halimbawa at inspiration ang ating kababayang si Larry E. Carumba. Siya pong 2024 PAFIO, Pamana ng Filipino Awardee, o yung Presidential Awards for Filipino Individuals or Organizations
Overseas na mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang naggawad sa kanya sa Malacanang nitong Huwebes. So, congratulations muli kay Mr. Karumba. Pero sabi nga ni Mr. Karumba, hindi naman ito yung unang pagkakataon na nakatanggap siya ng Presidential Award. So, way to go, Mr. Karumba. And hopefully, sana, this will not be the first and last time na makasama natin si Larry Karumba dito sa ating programang Bridges on Air. Thank you very much din po sa staff and officials and employees ng Commission on Filipino Overseas, lalo na kay Head Executive Assistant Attorney J.K. Magracia. Thank you very much, Attorney Magracia. I know, alam po namin na you have also put a lot of time and effort dito po sa paglulunsad natin ng first episode ng Bridges on Air. Sa mga susunod po na edition ng Bridges on Air, antabayanan po naman ang mga balita, mga impormasyon na ihahatid sa atin, mga balita at impormasyon mula sa ating mga CFO community correspondents. Antabayanan po nyo yan. So, yung mga reports na yan mismo, ang magbabalita mismo ang ating mga Filipino migrants sa kanila mga Filipino community. That is something of a change, di ba? Hindi yung ang mga nagbabalita lang ang narinig nyo, mga reporter. Hindi po. Sa mga susunod na mga episode, we will be delivering you reports na ang magbabalita ay mga migrants o mga Filipino member community sa iba't ibang bansa. And hopefully, sana po ay maisakatuparan natin yan sa mga susunod nating mga episodes. Sa ngalan po ng ating mga nakatuwang sa first episode ng ating programang Bridges on Air, of course, sa Master Control, nandyan pa rin si Mr. Milo Jonella. Sa Wirecast, nandyan si Hero. And of course, ang atin pong executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Maraming salamat, Steph. And of course, like I said, sa CFO, maraming salamat din po. At kay Ginoong Larry E. Karumba, thank you very much for gracing our program today. Muli, ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, para sa first episode ng programang Bridges on Air, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.